Andito ako ngayon sa Yamaha 3S shop dito sa Iriga City at ngayon available na yung bagong Yamaha Aerox 155 version 3, yung SP variant at standard version. Tara, tingnan natin. Ito na yung bagong Yamaha Aerox 155 version 3. Ayan, fresh na fresh. Napaka-pogi talaga nitong SP version na ito. Yung kanyang kulay ay parang dark gray na may pagka-blue. Wala pa kasing sinasabi kung anong tawag sa kulay na ito. Pero kung titingnan natin siya, parang dark gray siya sa personal. Pero kapag nasisinagan kasi ng ilaw, parang nagiging color blue. Then meron siyang mga color red na decals. Then ayan, dito sa gilid may nakalagay na Aerox SP. Then ayan, diba kapag tinignan mo siya dito sa side view, dito mo mas ma-appreciate yung pagiging sporty ng kanyang design. Then kung maaalala natin yung version 2 na Aerox, meron nakalagay na Aerox na malaki. Ito wala na. Nakalagay na lang dito VBA o Variable Bulb Actuation. Yan na lang yung nakalagay. Then nag-iba na rin yung design ng kanyang fairings. At para sa akin masasabi kong mas gumanda itong tingnan. Anyway, dito sa gilid meron itong parang carbon na fairings. Ayun, no? Kaya mas lalo itong premium tingnan dahil dito. Tapos itong part naman na ito ay parang kaliskis naman. Then dito sa side nakalagay dito yung liquid cooled. Then merong color red na decals ulit. Ngayon balik tayo dito sa harapan. Dito mapapansin natin mas modern na yung kanyang design, no? Alam nyo, nung hindi ko pa ito nakikita sa personal, nung sa picture ko pa lang ito nakikita, akala ko hindi maganda yung kanyang kulay. Akala ko hindi maganda yung color combination. Yan, akala ko nga, baduy tingnan itong color red na nandito sa kanyang headlight kasi parang naka-lipstick tingnan. Pero kapag nakita nyo sa personal, ang ganda pala nitong tingnan. Napaka-sporty at bagay na bagay yung kanyang color combination. Anyway, pagdating sa headlight nito, bago na yung kanyang headlight. Yung headlight nito ay naka-LED projector light na, kaya mas maliwanag na ang bugan ng kanyang ilaw. Tapos bago na rin yung disenyo ng kanyang DRL o daytime running light. Mas pinaiklian ito pero mas maliwanag yung kanyang DRL. Then yung kanyang mga turn signal lights ay nandito na sa taas at meron pa rin itong built-in hazard lights na magagamit talaga natin. Lalong-lalo na kapag nakatigil tayo sa mga alanganing kalsada. Then ayun, meron siya dito mga decals sa color red tapos nakalagay dito ang Aerox SP sa gilid. Then pagdating sa taillight nito, iba na rin yung kanyang disenyo. Parang Yamaha Sniper 155 na yung kanyang taillight. Tapos naka-LED na rin yan. Ayun, diba? Napaka-astig dito sa likuran. Tapos yung kanyang mga turn signal lights, iba na din. Mas lumiit ito, pero mas maliwanag dahil naka-LED na. And mukhang sturdy naman ito kanyang mga turn signal lights. Kaya hindi rin ito basta-basta mababali. At ayun, diba? Dito pa lang sa likuran, napaka-sporty, magandang tingnan. Then pagdating naman dito sa kanyang meter panel, naka-TFT display na ito. Kaya mas maganda na itong tingnan. Mas modern yung kanyang design. Tapos meron itong pindutan dito sa likod ng kanyang handlebar. Then meron itong dalawang mode. Pwede mo siyang iset sa sport mode at sa touring mode. Kapag ganitong sport mode, mas aggressive ang patakbo nito. Kapag touring mode naman, ito yung pang chill lang. Then ito yung pindutan ng shift. Ito yung tinatawag nila sa ibang bansa na turbo. Dahil every time mapipindutin mo yan, parang magkakaroon nito ng extra power. Then dito yung kanyang setting. Pwede mo ditong maset yung music. Pwede ka dito mag-navigate basta i-connect mo lang siya sa cellphone mo. Then ayun, no, meron pang weather. Ayun yung mga setting. Yan, paulit-ulit lang yan. Tapos pipindutin mo lang dito sa baba para kung gusto mong iba. At ayun, diba? Napaka-astig ng kanyang meter panel. Then kung magpapagas ka naman, ayan, nandito pa rin sa harapan ng kanyang tangke. Ang fuel capacity nito ay 5.5 liters. Yan, sa fuel consumption, usually naman nag-range ito ng 35 to 40 km per liter. Depende sa patakbo mo. Then ayun, ang ganda ng kanyang upuan. Naka-camel back seat na ito. Kaya hindi ka talaga basta-basta mangangalay sa mahabang biyahe. Then meron pa ito mga color red na stitches. Anyway, ang height ko nga pala ay 5'9". Kahit siguro mga 5 flat, kayang-kaya nyong i-drive ang motor na to dahil napakababa lang naman ang kanyang seat height. 790mm lang ang seat height nito, kaya perfect na perfect ito sa mga average height. Then very lightweight lang din naman dahil 130 kilos lang. Hindi kayo mahihirapang itukod-tukod dito, hindi kayo mahihirapang maniobra. At ang maganda sa kanya, mataas ang kanyang ground clearance, 145mm. Kaya hindi ito basta-basta sasayad kapag mapadaan ka sa mga matataas na humps. Then yung kanyang footboard halos ganun pa rin naman. Halos ganun pa rin yung sitting position mo dito. Then maganda yung rubber na ginamit dito sa kanyang footboard dahil makapit sa sapatos. Anyway, pagdating sa mga gulong nito, ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 110 by 80 by 14. Sa likod naman ay 140 by 70 by 14. Ay, diba? Napakalalapad ng kanyang mga gulong kaya maganda ang handling ng Yamaha Aerox 155 na ito. Then maganda din yung kulay ng kanyang mugs and color red. Bumagay sa kanyang mga decals kaya hindi mo na kailangan magpa-repaint pa dahil bagay na yung kanyang stock na mugs. Then pagdating naman sa suspension nito, dito sa harapan ay naka-telescopic fork at mas pinalakihan yung kanyang inner tubes ng 30mm. Kaya mas pinaganda ang performance ng kanyang
kanyang front suspension. At dito sa likuran, naka-dual shock ito at meron na itong sub-tank. Kaya mas maganda na rin ang performance ng kanyang suspension dito sa likod. Kaya kahit mapadaan ka sa mga lubak-lubak na kalsada, hindi mananakit ang likuran mo dahil hindi na ito matagtag. At ito pang isa pa sa magandang in-upgrade dito yung kanyang preno dahil pareho na itong naka-disc brake. Ayan, naka-disc brake dito sa harapan at naka-ABS ito o anti-lock braking system. Yung kanyang preno, single channel ABS pa rin. Ibig sabihin dito lang sa harapan ang naka-ABS. Dito sa likuran, naka-disc brake na rin ito. Isa yan sa maganda sa in-upgrade ng Yamaha dahil pareho na itong naka-disc brake. Kung maaalala kasi natin yung version 2, naka-drum brake yung preno nun sa likod. Kaya ito mas maganda na, mas malakas na ang stopping power. Then meron pa itong dinagdag na safety features, ang TCS o traction control system. Ito, nadidetect nito kapag hindi nagpapantay ang ikot ng gulong sa harapan at sa likuran. Kapag ganun, dahil sa madulas na daan, lilimitahan na nito ang patakbo mo para maging safe lang yung patakbo at hindi ka sumemplang. Pwede mo naman yan i-disable kung gusto mo. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 155.9cc 4-stroke liquid cooled single overhead cam, 4 bulbs, and powered pa rin ito ng Blue Core technology at meron pa rin itong BBA na isa sa pinagmamalaki ng Yamaha. Ang tawag dito ay variable valve actuation. Ito ay naka single cylinder. Ang maximum power nito ay 15.4 PS at 8,000 RPM with a maximum torque of 14.2 Nm at 8,000 RPM. Then dahil ito yung SP version, ito ay gumagamit ng Yamaha Electronic CVT. Kaya meron itong extra power every time na pinipindot mo yung shift. Pagdating naman sa presyo, ang kanyang cash price ay 163,900 pesos. Pwede mo naman itong i-avail ng installment din. Ang minimum down payment ay 17,000 pesos at ang magiging monthly installment mo sa isang taon ay 16,185 pesos. Sa 2 years naman ay 9,740 pesos. Sa 3 years ay 7,592 pesos. At meron pa itong rebate na 200 pesos kung hindi ka delay magbayad or on time ka magbayad. Available po yan dito sa Yamaha Trias Shop, Iriga City Branch, Camarines Sur. Kaya kung nandito ka lang sa Iriga or malapit ka dito, naghahanap ka ng bagong Yamaha Aerox 155 version 3, itong SP version, available na po yan dito. Available na din itong standard version. Hintayin niyo at i-upload ko ito. Ini-edit ko pa itong standard version. At para sa akin masasabi ko napaka-pogi nitong Yamaha Aerox 155 version 3 SP version. Kapag ka nakita niyo ito sa personal, talagang may starstruck kayo. Napaka-astig. Mas lalo ito naging futuristic, mas lalong umangas. Kaya sigurado poging-pogi ka sa motor na ito. Ang dami naghihintay nito at ngayon nandito na sa Pilipinas. Available na ito nationwide. Yun nga lang, medyo may kamahalan. Pero para naman sa mga may pera, hindi ito mahal. Kung ikakasaya mo naman, bilhin mo na. Ay, di ba nakita nyo naman, napakaganda ng bagong Yamaha Aerox 155 version 3. Kaya kung naghahanap ka ng bagong Yamaha Aerox at nandito ka lang sa Iriga City or malapit ka dito, ayan, bumisita na kayo dito sa Yamaha Trias Shop, Iriga City Branch. Pwede nyo itong i-avail ng cash payment at pwede rin installment. Bago tayo magtapos, ano masasabi nyo sa bagong disenyo nitong Yamaha Aerox 155 version 3? I-comment nyo naman sa baba at kung nagustuhan nyo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli. Ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.